Sige, Thank you. while waiting Si kay Miss Pam. Ma'am Pam, sige, mauna na po kayong bumati sa ating mga viewers. Isang mapagpalayang gabi po at isang malaking karangalan na mapasama po sa vlog ni Sir Jojo de Guzman. Good evening po sa lahat. Actually, karangalan din na pinaunlakan ninyo ang ating pag-uusap na lang dahil syempre nakikita po din natin na medyo from the first person perspective kayo with our personalities at maganda rin po na marinig first hand mula sa inyo yung mga pangyayari diyan sa Pilipinas. But anyway, wala pa naman si Ma'am Pam, but I think alam mo naman din ang sagot dito. Unang tanong natin dito, sir, why third floor studio? Bakit hindi sixth floor? Third floor studio po kasi sa kami po ni Miss Pam, naging bahagi nung campaign team, particular na ho sa Media Bureau ni PBBM. Doon sa BBM headquarters po, yung buong third floor po nandun po yung comms, nandun yung traditional media, and nandun din yung social media. So, may kakaibang republika po kami ron sa third floor ng BBM headquarters po. Ito po yung nakikita sa may Mandaluyong, lagpas lang po ng Boni Avenue sa EDSA. I see. Okay. Okay, while nagre-ready si Ma'am Pam. Okay. Ready na ta. Okay, Ma'am Pam, bumati muna kayo. Welcome. Good evening. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, Sir Jojo. Hello, Puri. At Hello, magandang gabi po sa lahat ng subscribers ni Sir Jojo de Guzman. Thank you. Ayan na, binababa ko yung platform nila Ma'am Pam at saka si Sir Marlon ng third floor. Ayan, bago ka dumating, tinanong ko si Sir Marlon kung bakit third floor. Meron pa bang ibang floors doon? Bakit parang very significant yung pangalan ninyo na third floor? Meron bang fourth floor? Kung meron bang fourth floor, ano bang meron doon sa fourth floor? Parang ganun. Allow me to answer. Maraming floors, yes. Siyempre, may ground floor, merong second floor, may ground floor, mezzanine, second floor, third floor, third floor, fourth, fifth, and sixth, and seventh. So third floor, very significant because the relationship we built sa lahat ng nandun sa third floor was a very significant relationship. It was a good friendship all throughout. Yung mga magkakaiba ang ugali, magkakaiba ang profesyon, magkakaiba ang hilig, magkakaiba lahat ng trip, lahat yun nag-blend, lahat yun nagkasundo. So, nakatrabaho nyo ba si Atty. Glenn Chong? Kasi parang may sinasabi siyang special room para sa kanya nung time na yun eh. Hindi siya napapadpad sa third floor. Most probably si Atty. Glenn Chong nasa 6th floor and 7th floor. Nakikita ko siya sa lobby. Sa lobby ko siya madalas nakikita. Or nagkakasalubong kami sa elevator. Nakakasabay ko siya sa elevator. Ayun. So, dito ko mapipicture na grabe pala, yung parang pondo, siguro bumubuhos. Kasi you could imagine floor by floor, meron kayong mga significant task to do yung campaigning. Ganun ho ba ang nangyari nung mga panahon yon? Yes, per floor, parang yun na yung mga per department, Lon? Grabe Sige, sir. Yung Sir Jojo kasi, yung ground floor, nandun ng lobby. Sa may bandang kaliwa, kung sa likod ka po papasok. Kasi madalas sarado yung sa harap ni EDSA. Ang kalimitan po, sa likod po pumapasok kasi doon din nandun din yung swabbing. Tinetest ho lahat ng papasok doon. Sinaswab. Tapos bandang kaliwa, pagpasok, nandun ang mga yung mga collaterals. Tama, Pam, no? Yung mga pinaka-bodega nung shirts. Yun, yung mga t-shirts, basta lahat nandun yung lahat ng collateral. Tapos may maliit na opisina rin doon. I don't know kung anong office na yun. Tapos bandang sa gitna, I'm sorry? Receiving.
Receiving. Yun. Tapos yung lobby sa gitna, tapos bandang kanan, lagpas ng elevator, nandun naman yung Kailian. Pinaka-restaurant siya at doon madalas mag-meeting at doon din nagpapatawag. Pag nagpapatawag ng presko ng then presidential candidate Bongbong Marcos, doon din po ginagawa. At pag nagpapapreskon si Attorney Vic Rodriguez bilang chief of staff ni BBM, doon din po ginagawa. At doon din nung election days na or a few days bago mag-election, nandun na tumatambay yung mga embedded reporters na nagko-cover ng campaign ng Uniteam. Sa ground floor yon. Then may mezzanine. Si mezzanine para siyang restaurant. Canteen. Canteen. Tapos may quarters doon yung mga stay-in na volunteers. Tapos halos araw-araw may misa ron or every Friday. May misa po ron doon ginaganap sa mezzanine. And minsan pagka malaki yung meeting, doon din ginagawa. Lalo pagka taga-loob ka, yung organika ng volunteers ng BBM headquarters. Then si third floor, nandun yung third floor nga. Kami nga yung traditional media, yung SOCMED, and may studio huro na maliit. And yung opisina ng pinakatatay namin, at isa rin sa naging advisor ng Pangulong Bongbong Marcos, at siya talaga yung utak ng messaging, si Tata Ray Briones. May maliit na opisina po siya doon. And fourth floor, Pam, ano yung fourth floor? Fourth floor, parang ano rin siya ano nga ba fourth floor? Ano rin siya, parang storage. Ito ba yung next gen? Hindi. No. Si next gen is nasa kasi si fifth floor ang Partido Federal ng Pilipinas. Yes, PFP. Wow. Next gen is 6th, 7th floor, syempre yun yung floor ng executive sila, BBM na yun. Nandun na yung mga Panginoon sa 7th floor. Parang for me to read that out, no, parang lumalabas na talagang bumubuhos ang pondo nung time na yun. Can you confirm that or it's up to you? Kasi 'di ba doon sa SOSA ba 'yon, parang ang report kay Bongbong Marcos parang around 600 million. Do you think that would be the exact one or more than or less than that? Kasi you could imagine halos buong building Sige po, go ahead, any of you. Bumubuhos ang suporta, yes. I'd like to say bumubuhos ang suporta, yes. With the suporta, bumuhos ba ang financial support? I would like to believe na yes. Pag may nakikita ba kayong maleta ron o mga karton? Meron po, totoo. Ano ba, Marlon? Magiging mabait. Hindi ko alam kung ano naman nun, yung mga maleta o yung karton. Pero meron. Pero okay, basta hindi naman nasama doon yung maleta nung parang like pulburon o ganun. Talagang pera talaga siguro yung laman ng maleta. Hindi naman pulburon. Pwede namang maleta rin ng mga damit Oo nga, Sir Jojo. Naman pang overnight, di ba? Pang balit. Hindi, what I mean is, of course, nung time na yon talaga yung support ninyo kay BBM at that time, talagang I could say na that's sincere na support because you guys didn't know naman, di ba, kung ano yung what's coming at that time. But of course now, do you think na you finally are seeing things that you haven't seen during that time? Kumbaga, you finally realize ba na kayo ay nabudol? At kailan yung time na kayo ay na-realize na, parang nabudol kami Sige po, go ahead. Ako? Sige po, sige. Sige, ma'am. Yung nabudol kasi, ito na lang Yung late, ito na lang na napaupo kami and then we were asked to also step down. Yun na lang yung moment of realization na may budol During that time, I will speak based on my experience na. I saw a lot of red flags sa akin. During that time? During the campaign pa lang
during the campaign, Kinausap ka kasi iyak ka, Pab. Loko. I saw a lot of red flags. Na-share ko naman to dun sa mga previous vlogs namin. Unang-una na dyan yung nagkaroon ako ng experience na para bang hindi lahat entitled for a bento box ng lunch box kasi provided. In all fairness, organized ang campaign setup, well-fed ang tao, maganda ang workstations, provided ang magandang wifi, provided ang magandang workstations, computers, laptops, and meron pa nga mga pocket wifi, provided naman, pampered naman. But then, yung red flag sa akin, yung unang-una kong encounter na yon na hindi lahat entitled sa bento box or lunch box because hindi ko dapat sana mapansin yon, pero parang specific akong kinonfront about it. Okay. Siyempre, nakakapahiya yun kasi may dadaanan akong isang hallway, bit ko tatlong bento box because it's for me, for Marlon, at isa sa kaibigan namin na nandun din na parang, lunchtime na, may sortie that time, ibig sabihin lahat ng tao nasa labas. Madaming extra. So instead na, yung mga extra naman na yun, nakalagay siya sa mga tables na kumuha ka na lang. So dahil nga may extra, kumuha ko ng 3, also para kami kumain na rin ng lunch. So nung dumaan ako dun sa isang kinonfront ako nung isang organic na sabi niya, parang excuse me, kind naman, very sweet naman na sinabi na parang hindi kasi lahat merong bento box. Yun lang mga office based. Ibig sabihin ng office-based, nandun ka weekly, kasi meron yung mga supposedly, ang engagement nila is twice a week, ganon. So, they're not supposed to be entitled ng free lunch. So, ako nahiya ako. Diba? Parang kaya ko namang bumili nito, pero dahil sobra, why not, diba? So, sabi ko na lang, okay, sige. Although, binitbit ko pa rin. So, that's one. So, other red flags, ikaw ba, Marlon? Marami pa rin ako. Sige, go ahead, sir. Parang mas marami si Sir kasi napatawa Hindi, yung bento box kasi, late ko na nalaman kay Pam yun. Actually kasi, nung sumampa ako sa Team BBM, nung kinuha ko nung tatay-tataya namin, ang usapan lang muna namin noon na twice a week ako. Actually, pinapirma pa kami ng, I don't know kung pwedeng sabihin, no? NDA. Engagement. Ano naman yun? Para sa amin lang yun Para walang liabilities mismo yung, alam ko, nag-decide noon yung tatay-tataya namin. So, usapan talaga ron, twice a week lang. Pero, since alam na namin na pukpukan yung laban, and hindi na basta-basta, lalo, halos araw-araw yung atake at banat na inaabot ng then candidate Bongbong Marcos So alam namin na hinihingi ng pagkakataon. Ako for one bilang isa sa mga senior writer doon, alam ko na hindi na ubra yung twice a week ka lang. Actually, twice a week na yun, parang unang first week ko lang yata yun, second week na parang nagkakahiyaan na kasi may mga task na at alam mo na maraming mga deliverables na kailangan instant ASAP na maibigay mo na hinihingi nung deadline saka syempre nung pagkakataon. So ako na mismo at saka yung isang kasama ko na senior writer din. Actually hiwalay yung contract, hiwalay yung pagkuha sa kanya. Hindi na rin siya nag twice a week, araw-araw na. So, ito na yung tinatawag na Sir Jojo na na taya na lahat pati patot panggulo Alam mo pati yung buntis na kapitbahay mo, itataya mo na dahil alam mo na ito na yung laban. Ganun I see. So, anyway, I mean, during that time, yan po yung mga nakikita nyo. Siguro mga, let's say, minor lang yan, but it's not enough to say na, mag-withdraw na akong support, parang ganun. But fast forward, ngayong panahon na ito, kailan nyo na-realize na
Ito na yun eh, yung noon to, ito na yun eh. Parang, alam mo yun, parang sumabay ba kayo kay Maharlika na nag-withdraw o hindi pa? Kasi may mga sumakay kay Maharlika, sumama kay Maharlika nung siya ay, let's say, siguro hindi bumaliktad or nag-withdraw ng support. Doon ba kayo nag-base or even after Maharlika did? Yung bang kailan, yung ngayon? We started voicing out our story a year after na eh. Kasi parang we gave it a year na manahimik. And we did not, hindi naman namin intention na magkaroon din ng vlog. So, nung we decided na magkaroon ng vlog to tell our story, 1 year na, saktong almost 1 year na, nung hindi kami lumalabas na, I mean, wala naman kami ganitong nanahimik muna. Parang give it a chance muna. But yung pananahimik namin is also not on purpose na manahimik muna tayo tapos mag-ingay tayo a year after. Wala naman kasing ganun talaga. We were just trying to be quiet because that's our nature. Yung hindi naman kami para dumakdak or ipagsigawan na, hoy, tinanggal kami, hoy, ganitong ginawa sa amin. Walang ganon. So, yun, nag-decide lang kami na, sige, mag-vlog nga tayo, let's tell our story. Without also any intention na, ano ba, sisiraan ba namin sila? Hindi. It's just us telling our story, and unfortunately, if may nasisira sa istorya namin, that's never our intention. Sir Marlon. Ako, Sir Jojo, sorry no, i-share ko lang unang nakaramdam na agad ako na medyo hindi na magiging maayos yung sitwasyon sa team nung nag-resign si former Executive Secretary Vic Rodriguez. Nung pag-resign niya, kasi may dalawang, may loop kami, may group chat kami sa PCO. Hindi sa PCO. Oh, tama, kinontinue natin o nagbago basta doon sa loop na yon, halos same din kami yung mga taong nandun na magkakasama nung during the campaign. So nung pag-alis pa lang ni Attorney Vic, naramdaman ko na yung ilan sa kasamahan namin kung paano bastusin yung tatay-tatayan namin. Si Tata Ray Briones. Doon sa loop na yon, nakita ko na. So, kaya nung kinabukasan, actually, nasabi ko na rin naman to sa ilang kasamahan ko. Nagpapaalam na agad ako ron kay Tata Ray. Over the phone, sabi ko, boss, paalam na ako. Sabi niya, bakit? Saan ka punta? Di, boss, alis na ako rito. Hindi ko na antay na Hindi na maganda. Sabi lang Tata Ray, no, may appointment ka. I-stick mo lang paano hindi kami appointment mo na pirmado ni BBM. Stick nyo lang, trabaho lang. Diba? So, yun ang unang naramdaman ko. Tapos, alam ko na medyo kakaiba na nung pumasok na si La Cheloy. Wala akong natandaan na nagkaroon kami ng regular EXECOM meeting. Ang pakiramdam ko bilang isa sa mga USEC, hindi na kami nasasama or sinasadya na hindi mag-EXECOM, isolate, or baka may sarili sila ng meeting na hindi na kami na-impormahan. Actually, may mga proposal pa ako kung anong dapat gawin, being the USEC for special concern. Tapos hanggang dumating ang isang araw, tumatawag ang isang USEC, Pamela Pedroche sa akin, umiiyak na wala na siya, tinanggal siya. Ikaw yun, ma'am, di ba? December 22, no? 23, birthday ni Attorney Vic. 2 days bago 2 days bago mag-Christmas. So, ayun, alam ko na na hindi na maganda yung sitwasyon sa PCO. Actually, OPS yun, yung time namin, Office of the Press Secretary. Tapos, hanggang nakiusap na sa akin si Miss Pam na isang Monday, kasi every Monday talagang ang sipag namin umattend ng flag ceremony sa OPS, sa PCO. Nakiusap na sa akin si Miss Pam na basahin ko yung farewell letter niya para sa mga empleyado ng OPS. And ang catch dito, Sir Jojo,
December 25, dapat masaya ako. First time kong pumasok sa gobyerno at official pa, dapat proud din sa akin ng pamilya ko, syempre. December 25, punong-puno ako ng pag-alala. December 31, punong-puno rin ako ng pag-alala. Na December 25, hindi ko alam kung December 31 may trabaho pa ba ako. O December 31, hindi ko alam kung January 1 may trabaho pa ba ako. Ayun na. Hindi mo na tension na yung stress na ang inabot mo sa loob ng opisina. Tapos dun sa pananahimik, ang sakit ngayon hindi na bitter. Okay lang yung tawagin kang bitter, di ba? Ang sakit kasi may pain ka. Lalo nakikita mong mga naglalabasang appointment na, saan ba tong mga to? Saan galing to, di ba? Siyempre, alam mo yun, normal sa political campaign na pag nanalo kayo ng unang bibigyan ng pwesto. Alam ko, may magtataasan ng kilay, pero tradition po ito. Tradition po ito at ito talaga na sino ang unang-una mong bibigyan na aalokin ng trabaho o sino makakasama mong ipagpatuloy yung programa mo na ipinangako mo sa taong bayan, kundi yung mga kasama mong nangako, di ba? Yung mga kasama mong bumalangkas yung mga pangakong yun. Tapos, ayun, mga 6 months din hanggang nag-decide sila, Miss Pam, na sila ni Lai Yusek Ina na mag-vlog. Tinatanong nila ako, may halong pangungulit. Sabi ko, pag sumama ako sa inyo, kukulitin ko lang yung vlog nyo kasi seryoso kayo, ganyan. Saka 2 babae, di ba? Ayun lang. Yan. Pero yung pain, wala na ngayon. Nangingiti na lang ako. At lalo nakikita akong nagkaka-leche-leche yung handling nila sa messaging ngayon. I see. Okay, may comment nga kanina dito sabi parang ginamit kayo na parang basahan nung madumi na kayo ang tinapon. Okay. Naramdaman naman namin yun. So parang ano pala ito, parang nakita kasi ako ang sinuportahan ko si Isko nung time na yon. So during that time talaga ang ginagawa namin is to counter itong regarding about BBM. At meron kami sinasabi dati na hindi yan magagamit yan pagkatapos kayong gamitin iiwanan na lang kayong parang ganon. So I think that's what happened to you guys. Galing ng bolang kristal mo, Sir Jojo. Lahat po alam lang namin, di ba? Ba't di mo kami binamuhan? Sana winarningan mo kami, ganito gagawin sa inyo But anyway, I still admire you guys, not because despite all of that, parang alam yun, nakita nyo pa rin, kumbaga after the darkness, nakita yung there's a light na nakita parang galing kami sa madilim na to. And you stood up to correct yung mga mali, and the best part is yung parang anong tawag dito, you accepted na it's somehow meron kayong responsibility. Kagaya nung nagsalita si Attorney Vic doon sa Wanchay, Ma'am Pam, di ba? Sabi niya, malaki ang naging responsibilidad ko kung bakit nagkaganito. Sabi niya gano'n. Unang-una, in fact, isa sa naiinis kay Attorney Vic noong araw kasi ang galing naman nitong magsalita. Ang galing naman nitong magdepensa kay BBM at that time when in fact ang hirap i-counter, di ba? Ang hirap i-counter, but ito si Attorney Vic, grabe talaga to. But what's important is you guys came back and kinorek yung pagkakamali. Sige, any comment on that? Ako naman kasi yung because we all know na there's life after a government or public service. There's life after it, and in general, there's life after something else. If you lost anything, now we know a window will open, an opportunity will open. Ano naman yan very motherhood statement naman yan, and we know naman na yung sakit nung dati mawawala in time. So nangyari sa amin yon. Ako I personally realize na ganun nga, there's life after Malacanang. But how you bounced back is another story. Yeah. Ito kasi pwede akong bumalik ulit sa private practice ko or private companies, mag-apply ako ulit. Madali yan. But ikaw na naka-witness ng ganitong mga pangyayari,
at bilang Pilipino, mananahimik ka na lang ba o tutulong ka not to destabilize but to expose the truth? Yun ang direction na kung saan ako dinala. So that's that. So eto kami ngayon sa third floor, may vlog and sharing our stories. And You could have chosen to go back to your private or engagement, di ba? Oo, engagement. Private Tapos practice. dead man na, di ba? Dead man na. Pero nakikita mo yung laki at lawak ng mali kumpara sa kung ano ang ipinangako mo at parte ka ng pangakong yun noong nangangampanya kayo. Tatalikuran mo yun, dededmahin mo yun, magbibingi-bingihan ka doon, magbubulag-bulagan ka doon. Parang hindi ko kaya. Okay. Sir, any addition? Ako, Sir Jojo, no, ang dami kong kaibigan, mga kasamahan sa media na pumasok sa gobyerno. And alam ko mulat-mula ang pagkuha ng pwesto sa gobyerno, pagiging isang public servant, they come and go, lalo kung appointee ka lang. Pero hindi ko inaasahan na ganun kabilis. Ang inaasahan ko kasi, dahil naging bahagi kami, naging dahilan kami, o kami naging instrumento para mabalangkas yung anumang mga ipinangako nung nakaraang kampanya. So, parang burden sa amin yun. Burden sa akin yun na dapat pag ipatupad to, dahil kasama kami sa bumalangkas sa mga planong to, sa mga pangakon to, dapat kasama kami sa pag-execute ng mga ipinangako. Pero ang mabigat, sinipa kami, tapos yung mga ipinangako nung nakaraang kampanya, walang naipatupad kahit isa. Wala hanggang ngayon, magdadalawang taon na, wala pa ring nararamdaman ang mamayang Pilipino kahit isa man lang sa naging pangako nung nakaraang kampanya. Okay, sige, go ahead po. Sir Jojo, i-add ko lang, since ano nga, di ba, we serve at the pleasure of the President, yung parang anytime, kung hindi ka na trusted or anything, pwede naman talaga ma-strip off sa'yo kung ano yung binigay na pwesto sa'yo. That is very acceptable. That's acceptable, and we will respect that. Hindi problema ang pag-alis. Alam mo, Sir Jojo, kung ano naging problema? Problema kung paano nila in-execute na mawala. Yun lang naman ang naging issue. Otherwise, walang ganito, walang may masamaan loob, walang nagdaan sa pagiging bitter, walang di ba? Parang kung may respeto nyo lang ginawa, wala tayong issue. Saka kung ano yung naging dahilan, hindi yung ang dahilan dahil kasama ka, yung dahilan identified ka kay Attorney Vic Rodriguez. That's bullshit, di ba? Kaya nga po. Kung sabi nga namin, kung may iringan sa taas, bakit idadamay yung nasa gitna? Sa baba. Di ba? Anyway, in fairness kay Attorney Vic, hindi naman, bihirang-bihira nga natin siya makasalamuha during the campaign, di ba? Ayun lang, pagka na may event sa baba o may magdadating ng ibang mga local executives na magbibigay suporta sa kandidatura ni BBM, syempre may writer na tatakbo ron, may uutusan, di ba? Pagka may nahuhuling nangi-scam sa labas, may uhuli ng NBI, ang PNP, dahil ang daming nangi-scam na, may gumagamit sa pangalan ng kandidatura ni BBM, may papatakbuhing writer, di ba? Yun, uutusan ka ni Attorney Vic, pero para utusan ka ng saliwang trabaho, walang ganun eh. Walang ganun. Basta ang number one lagi, ang mantra namin nun, make sure na gawin yung tama yung mga trabaho nyo. Yung pinangako natin, ipatupad natin, ibigay natin sa taong bayan. Okay. Ang mabigat, sinibak ka dahil identified ka kay Vic Rodriguez. May ganun pang Okay, ito yung tinatawag na Rodriguez tagging. Ito yung road tag eh. Oo, yan. I remember that road tag. Yeah. So kami yung mga na-road tag. Na-road tag, I see. Yeah, I remember that road tag na. Ito may question dito si
yung aking political analyst dito sa Hong Kong, si Spencer. Ay, Sir Sabi niya, Spencer. Hi, Sir Spencer. ano ba naging trabaho niyong dalawa kay BBM before? Pam. Para akong, how do you say that? I was admin and operations for third floor. I'd like to limit yung scope of work ko sa third floor lang, ha. Kasi I was admin and operations. So it's the basic task of making sure na tama, malinis, provided, ang forces kompleto. Kapag may kailangang patakbuhin sa ganito, alam ko kung sino i-dispatch. Alam ko dapat kung ano ang day off ng isa, dahil dapat ang isa nakapagpahinga para makapag-work ulit ng tama sa ang kondisyon ng katawan, sinong backup niya kapag naka-day off siya, anong oras lalabas ang ganitong press release, ano ang press release for the week, ano ang press release na kailangang i-stretch, ano ang press release na maganda ang feedback ng tao, press release or any issues na negative sa kandidato, ano ang press release na acceptable o hindi. Yung trabahong akala ko hindi ko kaya, because I did not, although I'm a graduate of communications, I did not practice my course, no. Hindi ako nag-ABS-CBN, GMA or anything, or nagdyaryo or nagsulat or something, kasi nag-private sector ako. Hindi ko nagamit yan. So nung lahat akala ko, yung mga kasama ko, Marlon, ganitong writer, si ganitong I just don't want to mention names, no, baka kasi ayaw nilang ma-associate sa amin. And baka mapatawag sa Senate yan, ha? O yun nga, baka ayaw din naman namin na mapahamak sila just because, di ba? Ganun kasi kababaw ang administrasyon ngayon. So, ganun, no? So, yung mga yan, meron akong insecurity na hindi nila nakikita kasi akala, some people thought nga lawyer ako eh. Kasi ganun ako ka-boss babe. If you get what I mean. So, yes. ang tawag nga nila sa akin, para tigre ng third floor. Kasi pag wakwakan tayo. Pag tawanan tayo. Kung may kailangan akong pagsasabihan ko. Pero paglabas natin sa kwartong ito, kaibigan tayo, tropa tayo. Yung ganon. So, natanggap naman nila yun. Yun po yung naging scope ng trabaho ko. Hanggang sa later on, siguro, I want to believe that some people saw my efficiency sa trabaho na nahihiram-hiram na ako sa 7th floor. And 7th floor is the executive floor. And when you say nahihiram-hiram, that was Attorney Vic Rodriguez, na kailangan niya ng ganitong assistant. Tapos ako yung papadala. Yung unang-una ko nga, natatawa nga ako nung unang-una akong ibinabato sa kanya, nagdabog pa ako. Sabi ko, yuko nga. Sabi ko, sungit-sungit niyan. He knows this. He knows the story. Tapos sabi, walang gagawa, umakyat ka doon. So, ginawa ko. And then, I saw myself na almost every day, ina-assist na siya sa taas. Ikaw, sir? Parang ano sa'yo pala, ma'am, parang logistics, ganon? Or more something operations, like administration. Operations. Yes. Okay. At saka multitasking si Miss Pam, magaling. Ako, Sir Jojo, isa sa senior writer, editorial writer, part din dun sa think tank sa messaging. Kasi lahat naman ng writers na nandun, pagka may storicon na, so bigayan na yun ang kanya-kanyang kuro-kuro, anggulo, minsan magdedebate, minsan magkakaayunan kayo sa anggulo nyo. Tapos pagka may mga special na coverage sa labas. Ayun, katulad ng binanggit ko kanina, pag kami hinuli si NBI na nangi-scam, sa PNP, sa QCPD, yun ang mga natatandaan ko, ng mga, ako na yung papatakbuhin doon. Ako yung gagawa ng istorya, and naka-assign din ako sa mga nangyayari sa 5th floor, sa Partido Federal ng Pilipinas. Ito yung Partido Federal ng Pilipinas. Yun. Mukhang iba yan, sir. Mukhang iba yung sinasabing ikaw yung gagawa ng istorya. Yung kasi kunyari, ang isang istorya sa PFP, no, sa Partido Federal ng Pilipinas, may mga darating doon na, I don't know kung tama ba, Aquila Legis, nagbigay ng suporta. So, nagbigay ng letter doon, nagpakita kina General Lanchon.
So, akit ako noon sa 5th floor para interviewin sila, i-cover namin, susulat namin, gagawa namin ng press release. Kasi istorya yon. Pati doon sa Kailian, isa ako ron sa writer na pagka may mga bisita na interview namin, sila Governor Chavit, and even si yung artista, si veteran actress, si Bibet, loyalist to. Ha? Oh, Elizabeth Oropesa, di ba? Si Yun. Oropesa. Yun yung mga materyales na medyo natatandaan kong lumabas. Tapos, syempre, dumating din sa point yung trad media or yung media bureau niya na nag-pushback. Pangit man sabihin, pero kasama sa campaign yun. Naging bahagi po ang inyong lingkod sa pushback stories. Okay. Alright, bago tayo mag-move forward doon sa next na tanong, may I have this question from Dangsky. Ang sabi niya, Ma'am Pam, Sir Marlon, bilang kasama kayo nun sa kampanya ng Uniteam, alam po ba ninyo noon na maraming pakawalang trolls na taga-banat sa amin na di kapanalig ng Uniteam? Ako wala. Honestly, wala. Ewan ko kay Miss Pam. Kasi sige, bago ka sumagot, Ma'am Pam. Kasi merong video kasi, ewan ko kung joke lang ni sarcasm ni PBBM, ang sabi niya, nag-hire ako ng maraming trolls since sabi niya ganun. May videong nag-surface na ganun eh. Sige po, go ahead. Ako, kasi doon sa video na nag-surface na yon, 3 names were mentioned. Tama ba? Yun ba yun? Yun yung Emerald. Yun yung organic team niya. And I would like, I sincerely believe na it was a joke. It was, people should have gotten na sarcasm yun. Dapat ganun. So, nagkaroon ba ng trolls that time? I'd like to say na yes. But, hindi sila organic. And we have to define ano ang trolls. So, yes, actually, true. We also need to define kung ano ang trolls. Bakit kinailangan ng trolls? So, Sir Jojo, if you will allow us, we will have someone special sa vlog namin later on na uupo and we'll talk about it because this person is the most credible person to talk about it. Oh, okay. Abangan. Yes. Yung tinutukoy mo, Pam, ito yung pushback na sinasabi ko, Sir Jojo. Yes. It's not that walang nangyaring ganon, pero meron nangyaring ganon na may basbas din naman nung nasa taas. And compartmentalized kasi, Sir Jojo, pagka may task sa'yo, lalo kung medyo sensitive, ikaw lang nakakaalam nun. And yung nag-uutos sa'yo. So, hindi medyo mailang ka rin or aware ka rin na dapat hindi mo i-share sa kasama mo sa team. Compartmentalized, Sir Jojo. Yan. Okay, to add on that, sabi ni JC De La Cruz, kasi kasama ito dati sa campaign team to eh. Sabi niya, 3 names na na-mention ay mga USEC na ngayon. Ang sinasabi na trolls ay yung mga vloggers na kinuha nung 3 names na binanggit, which is kami dati, sabi niya. Sige sorry, comment. I didn't get. Yung 3 minention na pangalan, kinuha din sila as trolls now? No. Ang ibig, saan na ba yun? Sabi niya, parang yung 3 names na mention ni BBM ay USEC na daw ngayon. Parang ganon. True. Yes, true. And those people we also treated as our, friends and colleagues back then. They were organic to him since, I believe, 2016. Tama ba, Lon? Yun ang sinabi niya sa video na yan. Sinabi niya, since 2015 or 16. Yun yung sinabi niya dun sa video. Yes, oo. But back then, I don't know, aywan ko lang I'd like to believe what my heart is telling me kasi nakilala ko naman din yung 3 yun. And I don't think na I think BBM was joking at that time nung sinabi na yung 3 yun yun yung
Kaya nga nilambing niya na ang sinabi niya, yung tatlong yan, troll ko yan. Parang kaya may lambing, I think, endearment niya yun dun sa tatlo. Okay. Anyway, moving forward, kasi sabi nyo nga may nakita kayo kay Marcos upon winning, may nakita kayo. Isa ba sa nakita ninyo dito na changes from the previous administration to the current administration ay yung, let's say, yung war on drugs? What can you say about doon? From the previous to the present? Changes, difference? As a writer, medyo iniiwasan namin talagang paypayan yung kung ipagpapatuloy yung war on drugs. Ang linya namin noon na yan, yung pwede namang hindi maging bloody, pero halos iwas na iwas kaming gumawa ng istorya na ipagpapatuloy yung war on drugs. Pero mainit pa rin dapat yung kampanya kontra illegal drugs. Tama ba, Pam? Yun ang pagkakaalam ko. If I remember right, ang parang pinaka-headline nun, BBM's war on drug will be dealt with love. Parang ganun, di ba? Tama ba, Mark? And to the point, with love is because ang mas i-strengthen nun is yung pagpapatupad ng mga batas. Hindi yung kaya na kasing drastic nung pagkakagawa or pagkaka-implement nung previous administration. And if you remember, Sir Jojo, nagkaroon ng balita na nagkaroon ng ambush interview na parang ang tanong is, tama po ba BBM na ang gagawin niyo pong programa sa war on drugs approach will be dealt with love, blah blah blah, and he denied it. He said, I didn't say that. No, I didn't say that. I think you should already get the message na iba kasi ang gumagawa ng mensahe para sa kanya. And wala akong natandaan na umupo siya sa Pool of Writers. Storycon. Wala. Sorry? Wala akong natandaan na umupo mismo sa amin si PBBM sa aming mga writers. Para sabihin niya na eto, gusto ko eto, ganun. Binababa lang sa amin yung ano. Sa third floor kasi, Sir Jojo, dun sa group namin ng Trad Media, doon nagaganap ang tinatawag naming weekly Storycon. Meron kaming tinatawag na kitchen kasi doon na kami nagluluto ng ano ang mga issues na gagawin natin for the week. So doon na kami nagluluto, doon na kami nagsasaing. Tapos kami na rin ang nag-iisip na I remember when I first joined them, hindi pa HQ noon kasi ano pa noon COVID days pa noon, via Zoom pa lang. Natutuwa kasi ako. Ang napa-approve ko lang na topic noon kasi nga hindi naman ako praktisado. Ang napa-approve, ang pinropose ko at na-approve naman is yung voluntary na lang yung face shield. Yung voluntary na lang gagamitin ng face shield, na-approve yun. So kaya parang ako nang kilig ako kasi gagawin, i-storify yun, di ba? Susulat nila. So sa isip ko naman parang, concept ko yun, ako nagpa-approve yun, na-approve yun. Yung ganon. So, but yung for him to say na I want to write about making bigas 20 pesos or something, wala. Ba't ka tumatawa, Marlon? Dadagdagan ko lang yung kitchen. Meron kami, ito si Trad Media, Sir Jojo. Anyway, makakakuha naman na ng iba, o baka ginagawa na rin naman to ng ibang mga media operator, media bureau, lalo this coming campaign. Ganito kagaling si Tata Ray and Attorney Bique. Meron kaming dalawang loop, meron kaming dalawang group chat. Doon sa media bureau. Ang una yung kitchen. Si kitchen, nandun lahat ipapasok ng press releases na for approval. Tapos doon sa kitchen, doon babarilin ng mga bossing yon. Kung may mga dapat barilin, pati sa mga spelling, grammar, ultimate period comma. Kasi ganun kagrabe pina-fact check ang BBM headquarters noon ng Lenny Camp, ng Pinklawan.
yung grammar, di ba? Yung pinafact. So, sa kitchen na yon, pagka medyo naluto na sa kitchen, meron na kaming tinatawag na group chat na counter. Ito na yung counter na for blasting na to. Na doon na bibigyan ng green light kung pwede nang i-blast yung press releases na yon na Tagalog saka English. Ayun. And ang maganda pa ron sa Media Bureau na ni BBM noon, pati mga local dialect nata-transcribe, nata-translate ng Media Bureau dahil meron kaming point man person na gagawa para i-translate sa Visayas, sa Bicol. Ayun. Ganun kagaling yung team nun. Ayun. So basically, parang wala na kayo sa team na yan bandang December 2022. Tama ba? December 2022. December ako. Sila solo February 14. February. Okay. February 14. Si Pamela ang unang nawala ng December 22, 23. Kami February 14. Okay, so pinag-submit kami ng courtesy resignation. So from, let's say, June, kailan kayo nag-start? June ba or May? June 2020. July 1. July 1. July 1. July Okay. 1. Oo. Ang official. So from July 1 hanggang December kay Ma'am Pam, Feb sa'yo, Sir Marlon. I mean, yung sudden change nung approach, like for example, yung foreign policy ni Tatay Digong and yung war on drugs ni Tatay Digong to foreign policy ni BBM. I mean, merong instances ba nung in between na nandun kayo na, teka, parang hindi ito yung gusto kong isulat Parang hindi ito yung gusto ko But you are forced to do and say what you are ought to do with the present administration. May ganun ba na parang asan yung continuity? Parang ganun. Sige po, go ahead, Sir. Kasi Sir Jojo, nung July 1, nabigyan na ako ng appointment as USEC for Special Concern. So more or less, ito yung internal and external affairs ng PCO na hindi naman namin na trabaho hindi naman namin napatupad ng maayos yung mga plano ko noon. So with regards dun sa mga press releases, hindi ko na hawak yung task na yon para sa mga press releases. Saka merong ibang team Pam, ito yung presidential news desk na kasi since naging official na rin yung function namin, ni-utilize na rin yung mga attached agencies ng PCO sa pagsusulat ng nandiyan yung NID, PNA, di ba? Sila na Si PCO will only megaphone everything written. Oversight na lang. Oo, oversight na lang siya. So, may mga pool of writers na PND yata. Marlon, tama ba? PND? Presidential News Desk. And sa News and Information Bureau. Yung mga ganyan. So, sila na, hindi naman na sila na dati, nung campaign, ang gumagawa. Kasi kanya-kanyang functions na rin. Pero kayo, personally na, parang hindi ata itong pinangako niya. Kasi 'di ba, remember dong sa interview sabi ni BBM kay Boy Abunda, pag bumahing lang ng konti ang dalawang nagumpugan na to, pulbos na tayo, parang ganon. Ako I saw the shift kasi I was part of the first trip, and it wasn't the first trip. I was part of the New York UNGA official travel ni PBBM. That's when it started. When he went back after his first US trip, nagkaroon ng shift. Iba na. Iba na. But then of course, hindi ako ganon kalalim and kalapit para malaman ko kung bakit. Siyempre ako, dahil meron lang akong blueprint from the campaign kung ano yung dapat nga na nangyayari, bakit matitignan, mababalikan mo yung reference mo ngayon na bakit parang di nangyayari kung ganito? Bakit iba? Bakit kaliwa? Yung ganon. So, yung lalim para ma-confirm ko, hindi ko kayang masabi. Okay. Sir?
Hindi ko na rin naramdaman halos yun eh. Lately ko na lang nakita, lalo yung foreign policy niya na, alam mo yun, friends to all, enemy to Enemy no to no one. one. O kasi nga, iba na yung task ko. So, ang nagulat na lang ako na parang naging addict na siyang bumiyahe. Yan ang, Iba kasi na. wala tayong pinangako nun. Wala akong natandaang sinulat ng press releases na pag siya naging presidente, talagang iikutin niya buong mundo eh. Wala akong natandaan na Exactly. sinulat namin. Wala rin ako natandaan na nasulat ko yan sa ano natin, Marlon. Doon sa whiteboard, no? Doon sa pinaka-matrix na. Yung Ayun. travel more, wala yan. Na naging basta, ewan ko, nakaka-addict ba bumiyahe abroad? Yun lang. Tanungin natin siya. Okay, so anyway, siguro naman okay na tayo dyan sa portion na yan, no? Knowing where you guys came from. Ngayon, ito naman, dito tayo sa iinitang pinag-uusapan, ano? Kasi kahapon, nakita namin kayo na talagang you were there sa Senate when it happened, no? Unang pasok nyo ba, mayroon kayong bang nakitang mga supporters ni Agent Morales doon sa labas? Wala. Wala, Sir Jojo, kasi ang unang nangyari noon, umagang-umaga, talaga nakaplano na kami pumunta ng Senate kasi ina-arrange ni Miss Pam na may interview namin si JM after the hearing. So, may detalye akong hawak na magkakaroon ng coup. So, nag-uusap kami sa phone ni Pam. Sabi ko, Pam, kailangan muna natin i-break to bago mag-start ang Senate hearing na mag-i-start ng 10 o'clock. So, hinahabol namin yung oras na sana bago mag 10 o'clock, ma-break muna ni Third Floor Studio yung rumors na merong coup sa Senate kung saan papalitan ni Senator Chi, si Senator Mig Zubiri. And na-execute naman namin yon. So, gusto ko kasi mangyari yon, i-break namin sa mismong Senate building. Ayaw ni Ms. Pam. Natatakot siya. Marlon, ano ba yan? Sabi ko, hindi. Normal lang story ng coup leadership sa Senate. So, nag-decide siya na magkita muna kami sa labas. Kaya nung break namin yung story namin yon, nag-i-start na pala kasi ina-expect din namin late bubuksan yung hearing, yung ika-4 na pagdinig dun sa PDEA leaks. Kaya naman pala maagang binuksan yon kasi nasa area na si dating Executive Secretary Jojo Ochoa, kaya maagang binuksan ni Senator Bato yung hearing. Anyway, doon sa tanong kung may nakita kami mga supporters, wala kasi mahirap ang parking, Sir Jojo, sa Senate. Nag-grab lang kami ni Pamela and dire-diretso talaga tayo sa gate, no, Pam, no? Tapos, tumakbo na si Pam sa loob. Ako naman nag-register pa sa OSAA, sa lobby. Wala kami nakita nung umaga. Yun. I see. Okay. So, since maaga naman kayo, you were there before the start of Senate hearing. Hindi, nag-start na. Dumating kami, ito na yung sinisigawan na ni Senator Bato, si Picoy. Doon kayo mabot. Doon na kayo mabot. Yun ang inabot namin. Nasalubong ko pa si S. Ochoa sa babae. Okay. Ano yung atmosphere doon sa loob nung pumasok na kayo? Ako. Kikwento ko yan. Sige, go ahead. Kasi we tried na i-cover live. Kaya lang ang pangit ng signal, hindi rin maganda yung audio and all. So we decided na sige, iba na lang natin. But when I was trying to cover yung ganap, kapag alam mo yung you saw it, you watched it. Yung manner ni Senator Jinggoy ng pagbato ng arguments kay Jonathan Morales. Di ba? Nararamdaman yung sobrang condescending, sobrang yung ganon, yung mayabang ang dating. And sa likod ko, sila yung PDEA team. Sa likod ko. Yun yung group ng PDEA. And you will also hear dun sa PDEA team yung mockery na parang, yan kasi, oo nga naman, bakit kayo humihingi ka ngayon ng original? Ikaw nga, wala mong pakita. Yung ganong murmurs, maririnig mo yun. Dinig.
Dinig. Kasi nandun kalikod ko lang sila. And I was so scared na ipan sa kanila yung camera. Kasi, syempre, they will realize na makikita nila kapag naka-selfie mo, di ba? Makikita na, ba't ako ang nandito sa, ayoko ng commotion or anything. So, pero alam mo yung nanginginig na ako sa parang, bakit ganito dito? Tapos, nasa likod ako na pasulok, so kita ko yung angle na ganyan. Kita ko si Picoy, kita ko si Senator Bato, kita ko si Sen Cheese, si Sen Jinggoy, kita ko si Pidea ngayon. So, makikita mo talaga na sa loob, yung aura niya, alam mo yung aura, yung mood na disrespectful. Yun, nakakalungkot dahil sa isang ahensya ng gobyerno na yun, nagaganap na dapat sana pro-people ka. Hindi yun naibigay dun sa taong ang gusto lang naman ibigay yung katotohanan ng istorya niya. Not because I'm pro Jojo Morales. It's not that. It's just, it's so sad na makitang pinagkakaisahan ng marami ang maliit na boses ng katotohanan. Sir? Ako kasi, Sir Jojo, nag-cover ako sa Senate. Matagal ako nag-cover Senate. Si Senator Jinggoy, yun talaga yung way ng pagtatanong niya, may pagka-bully. Kala mo nag-interrogate sa isang police station, sa isang suspect. Pero ang talagang kapansin-pansin lang o talagang mate-turn off ang taong bayan sa kanya kasi wala talaga nang inaasinta si Senator Jinggoy kundi kasiraan ni Agent JM, ni Sir Jonathan Morales. Tapos makikita mo pa na halos hindi niya tanungin o halos hindi niya pag-initan yung ibang resource person na nandun ng PIDEA na halos binibaby niya rin. Tapos si Picoy, nakita ko si Picoy kung nung unang nagbanta pa lang si Senator Jinggoy na isa-cite in contempt niya si JM, alam mo si Picoy nag-thumbs up pa. Nasa gilid niya ako dahil nakaupo ako Kanino siya nag-thumbs up? Kay papunta ron sa way ni papunta sa yung mata niya papunta kay Senator Jinggoy. Nasa gilid niya ako kaya hindi ako napano. Tingin agad ako sa camera ko kung o sa cellphone ko baka pwede ko pang kunan pero ang bilis lang talaga. Alam mo yun, parang ang pakiramdam ko ano ba to? May usapan na ba sila na ganito ang mangyayari? Kasi nung panahon na yun, na-cite in contempt na si Picoy nung nagbabanta na magmo-move siya i-cite in contempt si JM. Ayun. Tungkol naman sa atmosphere, yung mga nagtatawanan may inis kay. Na sa halip kaawaan si JM, parang kasama pa sila sa nagliligwak sa kanya. Kasama pa sila sa umaalipusta. Alam mo yung sa alam mo yung sa Bible na yung kasama sila sa sa naninira kay Jesus. Nambabato. Si JM, sila pa yung castigator na, di ba? Oh, tama yan, mali yan, masamang tao si JM na. Ang malungkot kasi, si Agent Morales, alam nating lahat na hindi siya suspect. Nadamay lang siya sa istorya ng PIDEA leak. At hindi naman kasalanan nyo na inamin niya na totoo yung laman ng PIDEA leak dahil pinirmahan niya to at siya ang gumawa nito. At ang hindi na pag-usapan talaga ron, ang hindi na pag-initan ng 3 senador na nandun, hindi man napag-initan o hindi na nahalungkat ng gusto, hindi na napa-elaborate kung gaano katotoo kung gumagamit ba ng ipinagbabawal na gamot si PBBM at kasama yung veteran actress na si Maricel Soriano. Okay. So anyway, nung sa kasi sa third hearing pala, meron akong nakita doon na tinginan kasi ni Senator Jinggoy saka Senator Cheese nung nagsabi itong si Senator Bato na isampina mo nga itong si Kumar. Sabi niya, nagtingin na sila nung third hearing yon. Yan pa, highlight ko yun. Ngayon, dito sa
hearing na ito, kung saan nandun kayo, meron ba kayong napansin dito sa dalawang to na parang, although magkalayo sila, no, pero may napansin ba kayo nakakaiba sa kanila na talagang meron ba silang pinag-usapan tong dalawang to? Kasi meron din akong hinighlight dito sa hearing na to na feeling ko ay parang binastos ni Senator Cheese si Senator Bato at ganon din si Senator Jinggoy to Senator Bato. Kayo po, kayong nandun mismo eh. Sige po. Ako, I saw that. I saw that between Senator Cheese and Senator Jinggoy, na meron na silang dynamic na na unspoken, pero nagja-jive kasi yung actions nila, di ba? Kapag pag may mockery or insult si Jinggoy, sasaluhin ito at ipapump up ng another mockery and insult ni Sen Cheese. So maybe I'm using the word incorrectly, no, but for the lack of a better word, ito yung ginagamit ko, and based also sa kung paano ko na-observe, yun ang ginagamit ko, no. And then I also saw na inipit or ginang up nila si Senator Bato. Senator Bato. Kasi yung mama, I think he was choosing to be the bigger person na hindi niya pinapatulan yung dalawa. Kaya he remained as much as possible neutral and objective dun sa handling. And makikita mo yun dun sa sa pag-close niya ng hearing na parang he just gave up. Maririnig mo yun eh. Kasi yung paano mo makita na parang he just gave up? He even said sorry to Picoy na pasensya ka na, kinontempt kita. Diba? And then to Mr. Morales, he also was very apologetic, saying na gusto ko lang kasing maging objective. Gusto kong maging fair tayo. Yung mama parang wala, sige na, talo na lang ako. Nakita ko. Okay. Ikaw sir, may observation ka din na ganun? Na na veterans move si Senator Bato ni Senator Cheese at saka ni Senator Jinggoy. Huwag nating kalimutan na naunang mga naging senador to mga to. At dahil nauna silang naging senador, mas marami na silang napuntahan o naatinan na committee hearing, mga controversial na issue, at alam natin na hindi abogado si Senator Bato. So kaya alam mo 'yun, para siyang, sorry sa term, napagkaisahan ng mas senior sa kanyang mga senador, tapos knowing Jinggoy na bully ko magtanong at talagang lantaran yung pagiging bias niya para durugin yung personalidad ni JM. Ito namang si Attorney Cheese, si Senator Cheese, being a lawyer himself, medyo satile yung atake niya. Satile pa sa akin yun Pero kagulat-gulat lang na pagka medyo medyo mahina yung pagpupush ng tanong niya kay JM, andito naman ang isang Senator Cheese na to the rescue. And yun lang. Hindi na ako nagulat na ba't ganun na halos ang naging script nung dalawa, dahil eventually pala pagtapos ng hearing, matapos lang ng ilang oras, magiging Senate President na at balik Senate Pro Tem si Senator Jinggoy. Actually, nakita ko na rin yan. I think andun na kayo nung time na yan kung saan dumating si former ES Ochoa, tapos nagtanong si Senator Bato ng I think about 5 questions na yes or no lang yung sagot. So yes, no, yes, no. Then wala na may tanong si Senator Bato. Lumingon siya kay Senator Cheese. Sabi niya, ikaw may tatanong ko? Sabi ni Senator Cheese, wala. Natanong mo lahat eh. Tinanong mo na lahat eh. So parang ano yun, di ba? Ganun yung gesture mo, yung sagot mo sa isang tao. Parang for me, it's a disrespect. And to Senator Jinggoy, ganun din may sinasabi siya about kay James Kumar na kasi nakausap ko yung attorney, ganito, ganyan. Tapos sabi niya kay Senator Bato, are you listening?
Senator Bato din sabay tawa. I don't know if you were na take note niyo na sabay tawa ng malakas si Senator Jinggoy. Parang, "Hey, you kid, nakikinig ka ba?" So parang gano'n yung dating. 'Di ba? So, I mean, kung kami na nanonood sa social media, ramdam namin 'yon, how much more kayo na nandun kayo. 'Di ba? Parang nakuyog siya ron ng dalawang mas senior sa kanyang senador. Sa tingin ko yun, personal kong opinion yun. Observation. Ayun. Ako malungkot ako dun sa aura sa loob. Ano kasi ako ganun kasi akong klase ng tao. Yung aura, empath kasi ako, yung na-absorb ko yung energy. So yung pagkapasok ko pa lang, parang ang bigat-bigat na. Tapos, when you enter, you know na something is not going well inside. Okay. And then yan, based dyan sa points na sinasabi natin, sa points mo, sa points ko, yung dynamic between the good and the bad, mas angat yung bad, natalo yung good, yung gano'n na nakakalungkot. Ganun pala, no? Ganun pala. Tapos yung involved ka sa government, tapos makikita mo, idealistic ka na dapat kapag taong gobyerno ka, ganito, para sa tao, para sa bayan, para sa ikaunlad, para sa ganyan. Tapos nakikita mo na ang liit-liit pa lang na faction yun ng buong Senado, na parang, grabe, paano pala kung lahat sila ganito? Para sila kanino, hindi pala sila para sa tao. Para sa kanya-kanyang mga sarili pala sila. Exactly. So, parang sa ending, bumigay na lang si Senator Bato na, sige na, kayo na lang panalo. Which leads, dito sa next na segment natin is yung, sinasabi mo Sir Marlon na, yung kudita, ayun na sinasabi mo. Mario, bang ikwento mo kung ano yung nangyari dyan sa kudita na yan? Pwede pala yan? Sige, go ahead. Normal yun na nangyayari yun sa mataas at kapulungan ng Kongreso. Kung remember nyo na kudeta rin noon si Speaker Pantaleon Alvarez na pinalitan naman ni PGMA. Tapos sa Senate, madalas din may ganong kudeta. At ang pinaka-previous bago nangyari to, nung pinalitan naman ni Senator Tito Soto, si Senate President noon, Aquilino Coco Pimentel. Ganun din, magbre-break noon for CNJ, magse-session break for CNJ break. Nung tinanggal si Senator Coco, para nga naman, pag dumating na yung State of the Nation ng isang nakaupong Pangulo, ang nasa podium ay bagong Senate President na. So, ang nangyari rito kay Senator Migs, kakaiba to kasi nag-resign siya. Yung kay Senator Coco noon na nag-move si Senator Manny Pacquiao na i-deklarang vacant yung posisyon sa Senate President, Senate Pro Tempore, saka yung Majority Leader. So since dineklara yon, automatic deklarado ring vacant yung committee chairmanship. So etong kay Senator Migs, hindi, nag-resign siya kasi alam na niya na nakakuha na ng boto ng suporta at boto si Senator Cheese, kaya mas minabuti niya nang mag-resign, parang graceful exit na yon kaysa nga naman i-out siya bilang Senate President. And wag natin paniwalaan na biglaan yon. Planado yun kasi linggo pa lang ng gabi, ang dami ko ng miss call, aga ako nakatulog. So umugong na yung usapan na papalitan si Migs. Hindi lang malaman talaga kung i-execute yun ng Lunes, Martes o Miyerkules. Pero since linggo pa lang ng gabi, meron ng sapat na suporta si Senator Cheese bilang Senate President. Ayun, nag-giveaway na si Senator Migs at siya na mismo ang bumaba sa pwesto. And para mapatunayan na hindi biglaan yung nangyari, nandun mismo si Hart Evangelista nung nag-oath of office as Senate President si Cheese Escudero. Nandun na si Harty. Nandun, nakabihis na. Lagi naman nakabihis si Hart pag pumupunta ng Senate. Alam naman natin na fashionista yung
yung wife ni Senator Cheese. And yun lang talaga. Talagang hindi totoo. Hindi ako naniniwala na biglaan yun nangyari yun dahil nakaplano yun. Okay. So, kasi doon sa interview, ano ba, press con ni Senator Bato, meron siyang nabanggit doon, nabanggit siya doon na parang in the middle ata ng botohan, parang nagtago ata siya doon sa isang sulok, no? Parang, alam mo yung tampo effect na nagtatampo ako ganito. Parang in-approach daw siya ni Senator Cheese, correct me if wrong or mali yung ano ko parang in-approach siya ni Cheese na kinausap na hindi, kapag may kinalaman ito sa PDEA leaks o ano, di dapat tanggal ka na sa committee or as chairman, parang ganun. So, hindi ba sa tingin mo, Sir Marlon, na hindi kaya sa tingin mo parang walang alam dito si Senator Bato na parang, teka, parang pinagkaisahan ba siya dito na siya lang yung parang walang kaalam-alam na... Hindi. Alam niya, Sir Jojo. Kasi yung samahan nila ng mga PDP senators, particular si Senator Tol, Senator Bongo, and Senator Robin Padilla, sigurado ko at imposibleng hindi sila nag-uusap at nagbibigayan ng detalye sa isa't isa, lalo kung patungkol sa Senado ang pinag-uusapan. Ganito din yung relasyon naman nung tinatawag na seatmates. Ang seatmates, ito yung grupo ni Senator Migs, Senator Sani Angara, Senator Win Gatchalian, Senator JB Ercito, at kasama ron sa seatmate si Nancy Binay. Ayun. So, imposibleng hindi alam ni Senator Bato. Baka script niya na lang yon para alam mo yun. Alam mo tong mga senador na to, madalas din, binobola rin ng taong bayan, no? Pinaglolo ko rin tayo. Pero, alam mo yun, pwede mo sabihin na, wag kami, oy, di ba? Totoo, alam yan ni Senator Bato. Siguro lang, naiipit siya sa dalawang nag-uumpugang bato, kasi, ang pagkakaalam ni Senator Migs, kaya tinanggal siya bilang Senate President, kasi dahil sa PDEA leaks. At syempre, sa part ni Senator Migs, parang pinaglaban niya kay yung committee ni Senator Bato para hindi awatin na ipagpatuloy yung PDEA leaks inquiry in aid of legislation. So ngayon, naiipit si Senator Bato kung pipirma siya. Pero kanina, tama sabi mo, pumirma si Senator Bato. At malamang yun din ang naging dahilan para hindi siya tanggalin bilang chairman ng Committee on Dangerous Drugs and Public Order. Anyway, sa 4 na nakalipas na pagdinig, kitang-kita naman kung paano na veterans move si Senator Bato ng mga katulad ni Senator Jinggoy Estrada at saka SP Cheese Escudero. Ayun. Pero what could be the implication or relation nung sinabi ni Senator Mig Zubiri na sabi niya parang ito in line doon sa PDEA leaks. Ang dinidinig natin sa PDEA leaks is about the supposed pre-op ng pag-raid kay Bongbong Marcos. So, yung sinasabi ni Senator Zubiri na I failed to follow the powers. Di ba kung i-connect natin, what do you think, what you guys think of this? Na PDEA leaks, ang dinidinig yung Pangulo ngayon, I failed to follow the powers. Sino kaya yun? Alam mo, Sir Jojo, kasi may kulang sa tapang dapat na ginagawa ngayon ni Senator Migs. Nag-hold back pa siya ng detalye. Hindi niya alam kung mag-o-opposition siya. Kasi nawala na talaga yung mga dating senador na matatapang magsalita against sa palasyo ng Malacanang. Si Senator Migs puro parinig lang, puro double meaning lang o puro implying something lang na dapat meron naman silang pribileyo na magsalita laban kanino man. Meron naman siyang immunity. Dapat sa mga panahon na to, tumindig si
Senator Migs para patunayan niya sa taong bayan na worth niyang ipaglaban ng mamayang Pilipino sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan. Sinabi niya na PIDEA leak saka yung sa charter change ang isa sa naging dahilan kaya siya tinanggal. Pero dapat, para mas matapang siya, pangalanan niya kung sino yun. Dahil ang nasisira rito ay ang institusyon mismo na mataas ng kapulungan ng Kongreso. Ikaw, Ma'am Pam, do you think yung pinopertain niya doon na powers yung Pangulo ngayon? Noting na PIDEA leaks at saka yung charter change. If we also base it sa statement ni Senator Amy Marcos nung siya naman ang na-ambush interview about the change in leadership sa Senado, she also mentioned na parang hayaan nyo na, nakaka-stress lang naman na trabaho ang pagiging Senate President. Tapos sabi niya ganyan, marami talagang puwersa sa labas ang namemreasure. So, based on that, I think may influence na malalaking tao sa labas mula sa taas, maaring nasa tabi rin ng mga taga-taas, at maaring nasa lower chamber din na nag-influence na tanggalin siya dahil nga sa hindi niya pagsang-ayon sa People's Initiative. Sino ba ang may pangarap? Bakit pilit na ipinupush ang People's Initiative? Yung bang may pangarap na yon merong say sa naganap na change of leadership? Maybe I'm giving away some clues here, but I don't know because I just got a call bago ako sumalang dito, Sir Jojo, na ganun nga ang naging influence dahil magaganap ang maraming hearing na similar to sa hearing na ginaganap sa Senate, ang mangyayari naman sa House of Representatives. Mabubuhay ang maraming issues na para ibigay para si former President Duterte naman ang sumalang sa ganitong klase ang aasintahin pressure, ang aasintahin, tama ka dyan sa word na yan. So, at base din naman sa kung tayo mas mag-iisip ng mas malalim, bakit mo aasintahin ang dati ng Pangulo na retired naman na, di ba? Para ito, di umano ay ma-connect sa kanyang anak na sa VP Sara. Sir Jojo, dagdag ko lang, Sir Jojo. Pansinin mo yung pattern kung paano gipitin yung mga opisyales na nagbibigay pahintulot na makapaglunsad ng isang maisog peaceful rally sa kanilang nasasakupan. Ano ba nangyayari? Di ba sinususpinde? Yes, so, ganito halos din kay Senator Migs na nagbigay pahintulot para ipatupad yung pagdinig in aid of legislation sa PIDEA leaks at yun, maaga nilang binaril yung People's Initiative sa Senado at ito ang kinasapitan ni Senator Migs. So wala siyang iniwan sa mga local officials na nagipit, nasipa, nasuspinde dahil lang sa paglaban sa katotohanan. Tapos dun sa sinasabi ni Miss Pam, yun talaga, may ganun din akong natatanggap na information na mapagtutuunan ng pansin ngayon ng Kongreso para asintahin ng tuluyan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte patungo sa anak na si Vice President Inday Sara Duterte. Partikular dito yung EJK, ICC, ICC, yung Parmali, pati yung Parmali wag nating kalimutan, binububuhayin nila yan. At yung Pogo na pilit nilang nililink sa Duterte administration. Yes, that's true. Actually, ano kasi yan yung Chacha na yan, tama po kayo sir, talagang binilisan nila yan I think sometime in March na nasa third and final reading na yan sa House, no? So the ball is in the hands of Senator Mig Zubiri.
Pero dahil magto 2 months na, March, April, May, magto 2 months na, wala pang nangyayari. So I think that's one good reason as well. At talagang kumbaga sumama naman itong PDEA leaks. Pero isa sa question dito 'di ba? Yung pumalit naman sa pagkakaalam natin anti-Chacha naman 'yun. Ano pang masasabi niyo doon? Yes, kaya nga yan ang dapat nating bantayan kasi baka mag-iba rin ang ihip ng hangin ng isang Senator Chis Escudero. Kasi alam naman ng lahat na siya, katulad ni dating Senate Majority Leader Joel Villanueva, na very vocal para tumutol sa pagbabago ng saligang batas. Yun nga parang hindi natin maintindihan. Kasi sabi nga niya kanina ay doon sa kanyang interview, naging malapit naman ako sa lahat ng mga presidente. Pero ang pinakamalapit sa akin ay itong si Noynoy, sabi niya. Pero naging malapit ako sa Duterte, naging malapit ako sa kasalukuyan. So, baka may implication dito na madali din siyang parang masway na ganun. Kahit na antay siya, may posibilidad na na ganun nga. Kasi sana hindi. Bakit mo naman tatanggapin ang posisyon kung walang hihingin sa yung kapalit? Exactly. Diba? Exactly. Pero Pam, ang maging isang Senate President, isang malaking alam mo yun, isang malaking karangalan yun para sa pamilya niya, pangalan niya, sa pangalan ng Escudero. Lalo ang tatay ni Senator Chis, na si dating Agriculture Minister Salvador Escudero, ay malapit din naman sa tatay ng Pangulong Bongbong Marcos na si Ferdinand Marcos Sr. So, meaning to say, we should expect na magkakaroon siya ng moment of realization na, gusto ko na pala ng Chacha. Sana hindi. Sana hindi. Dahil hindi naman bagitong senador si Senator Chis, at alam niya, nakita niya yung ibang mga naging mentor niyang mga senador na kung paano pahalagahan ng mga dating magagaling na senador ang Senado bilang isang independent institution. Sana hindi. Sana hindi. Dahil pagka bumaliktad yung suporta niya sa anti-Chacha, malaki yung magiging pananagutan niya sa mga supporters niya at sa taong bayan mismo. Okay. So, hindi, pero knowing Chis Escudero, kaya niyang baga nakita natin kung paano siya mag-shift na hindi mo mahalata. Kagaya nung first, I think that was, kailan ba yun? Second hearing, dumalo siya, may part doon na parang fair siya. Pero nung third hearing, kitang-kita mo na yung sudden shift na, kasi nung second, sabi ko, okay to medyo fair yung kanyang sinabi. Pero nung third, and then fourth, sudden shift. So, for me, I think may tendency talaga na accepting yung sinabi mo, Ma'am Pam, accepting this position na knowing kung gaano kalakas yung ginagawa nung admin na inaano yung mga nagbibigay ng permit sa mga maisog rally, hindi malayong mangyari yun. Yeah, may exchange deal na dyan sa ganyang usapan. Because bakit ka kukuha ng batong ipupukpok sa ulo mo na malaking posisyon ang hinihingi at deliverable sa'yo kapag SP ka. And bago siya maging SP at bago siya maging visible ulit sa Senate na umuupo dyan sa committee hearings, medyo hindi siya nagpapapasok. Alam natin yan. But ngayong SP ka, you open the session and you will also close the session. First in, last out ka. Ibig sabihin, yung dedication sa oras mo as Senate President, dapat triple-double time, di ba? Yes. That's true. Intindihin na lang natin si Senator Chis nung hindi siya nagpapasok nung mga nakaraang buwan kasi may problema sila ni Heart Evangelista noong mga panahon na yun. So, alam mo yun, di ba? Nagkabalikan naman na yung dalawa, di ba? So, bali mo naman, matindi na inspirasyon ngayon. Bumalik yung inspirasyon sa kasigla ng isang Chis Escudero, di ba?
Ayan Tignan mo, na Sir nga eh. Jojo, may marites moment tong si Puri talaga eh. Tinanong nga sa kanya yung ano, yung sa interview press con tinanong kasi feeling ko parang umiba yung ano niya, yung approach niya sa tao ngayon. Unlike before na alam mo yung parang hindi ka matatakot magtanong. Kanina naramdaman ko doon sa press con niya parang yung mga tanong pabalang lahat yung sagot niya eh. Sabi niya, wala ba tayong mga ano dito, question, seryoso ninyo, walang ano. Tapos sabi niya, ayaw niya yung masyadong seryoso. Tinanong sa kanya yung love life niya. Tinanong, sabi ano sabi niya parang about doon sa kanyang fashionistang ano. Sabi niya kasama yan. Kanya-kanyang diskarte. Sabi niya ganun, kanya-kanyang trip. Sir Jojo, nakakita ka agad ng pagbabago sa kanya just because now he has double the power? I mean, syempre napapanood naman natin dati, 'di ba si Senator Chis kung paano siya sumagot dati, kumbaga likable kumbaga. Pero ngayon parang feeling ko oo, ngayon ibang ano yung ramdam ko kanina kung ako yung media na magtatanong parang sarcasm, pabalang yung sagot eh. Parang ikaw naman, bakit kasama na sa buhay natin niya? Ikaw naman parang di mo na alam. Yung parang gano'n yung sagot niya. Baka hindi na rin siya naniniwala sa mainstream media. Maaari. Silang kino-cover ngayon, di ba? Okay, ito na lang. Since nabanggit mo, Ma'am Pam, kanina yung si Senator Amy, hindi ka ba nagtataka na of all those na tirada nitong si Senator Amy sa government, no, sa kanyang kapatid. Although may time na sinabi niya na hindi wag niyong anuin yung kapatid ko, mahal ko 'yan. Pero meron siya, ang dami niyang mga tirada sa government mismo sa kanyang kapatid. Hindi ka ba nagtataka na hindi siya kagaya nung iba na kapag tinitirada yung gobyerno ay parang ginugurgur, parang gano'n? Ako kasi nagtataka ako eh. Bakit hindi siya, parang untouchable siya despite those tirades niya doon sa government? Well, she is the sister. Hindi naman talaga natin matatanggal yan na kapatid siya. Meron bang nilalaro si Senator Amy para, alam mo yun, para gitna, para buo ang konsepto ng Uniteam? Dahil ba gusto niya na magkaroon ng perception na buo pa ang Uniteam, na meron pang BBM at Sara Duterte na maganda ang relasyon? Siya ba ang player sa gitna or glue to put together the two? Tapos, kung meron siyang tira sa kung kanino at hindi siya napapahamak, well, I think as the super ate, she can have that immunity. She can talk, di ba? Sir Jojo, nagdasal na yan. Narinig mo ba yung dasal niya? Na parang, ilayo niyo po sa demonyong nakapaligid sa aking kapatid na ganito, ganyan. Di ba? It was a gathering sa Jesus is Lord nga ba yun? Tama ba, Marlon? Yung dasal na yon, nagawa na niya yon, and dapat dapat nakuha na niya yung inis ni Madam FL, di ba, pagka ganun. Wala eh. And if we also revisit yung interview ni Mr. Anthony Taberna kay First Lady Lisa Marcos, natanong din na si Amy Marcos, but First Lady was very careful sa pagsagot niya about her. Na because in the end, we all know that you protect family. Okay. Good or bad, she's protected. She will protect him and he will protect her. It's just that that's the sad reality of it. Kahit ayaw niya nangyayari, gusto ba, we don't know eh, ayaw niya ba yung nangyayari o somehow inside her gusto niya yung nangyayari? Has she a role dito sa mga pangyayaring to? Hindi rin natin talaga alam eh. Meron kasing mga nagsasabi na parang nag-i-stay lang daw itong si Senator Amy being a friend kay VP Sara. Parang may nagsasabi na parang Trojan daw siya, Trojan horse, para hindi raw, parang
sabi nga, di ba, may kasabihan, make your enemy closer para alam mo kung ano yung mga nangyari. Sir Marlon, what's your thoughts about that? Kasi hindi masisisi yung tao na ganun ang tingin sa kanya. Kasi, knowing Amy Marcos na isang mataray, isang, alam mo yun, na palaban. Pero ngayon, kulang eh. Although Parang hindi si rin Ma'am natin Pam ba yan? kasi, Joke lang. hindi. Si Pam, walang pagka-expired ng taray niyan. Walang pagka-expired niyan. Walang pagka-lobat. Sige, go ahead. Hindi, nakukulangan pa ako eh. Kaya yung tanong mo rin kanina na mag-gurgur siya, hindi eh. Kulang. Hindi rin natin siya masisisi kasi kapatid nga niya ang sangkot. Pero since ginamit naman niya ang isang religious group para magdasal patungkol sa nakapaligid sa kapatid niya na sabi niya mga demonyo, sana pinanindigan niya na, di ba? Kasi ginamit mo ng instrumento yung Jesus is Lord movement, panindigan mo na wag na lang niyang atakihin yung kapatid niya eh. Ibunyag niya lang kung sino pa yung nakikialam sa pamamahala ng kapatid niya at siya na mismo ang magpayo bilang ate sa kapatid niya na magpasailalim sa drug test para matigil na tong haka-haka na bangag si BBM. Yun lang muna tayo. Tapos sasaluduhan siya ng taong bayan eh, di ba? Yun lang, Sir Jojo. Exactly. So, ayan nga, yung may marami din kasi medyo nagda-doubt kay Senator Amy with regard to being close to VP Sara, kung ano ba talaga totoo ba talaga to. Kasi nakita nyo naman, Ma'am Pam, di ba sinabi mo yung kay FL interview, no? Sinabi ni FL, doon siya pumunta siya doon bilang tao ni Marcos, ba't nandun siya, tas tumatawa-tawa. Buti pa nga si VP Sara, pumunta siya doon sa, yung concert nila? Kick-off rally. Pumunta siya doon sa kick-off rally. Bagong Pilipinas Kick-off rally before going to Davao. While Senator Amy never went to kick-off rally, straight to Davao. Bakit hindi niya kinwestiyon itong si Senator Amy questioning Sara Duterte? Diba? Yeah. So doon palang makikita mo yung na parang may something. May something talaga. And we need to find out kung ano yung something na yun. Okay. So ayan. Okay, anyway, ito na. At siyempre, last, bago tayo magpaalam, may we have last word pala. Message na lang. Wag naman last words. Okay, unahin natin sa iyo, Ma'am Pam, last message. Message muna sa ating mga viewers at sa lahat po. Unang-una, Sir Jojo, mag-ano na rin ako, I'll take this opportunity na dito na rin sa vlog mo makapagbigay ng update kay Mr. Jojo Morales. Nakatanggap tayo ng message natin kanina sa legal niya na si Attorney Badong na dinalaw si Agent Morales ng kanyang may bahay at ng kanyang daughter sa Senate Security Office kanina. At I would like to assume na sabay-sabay silang nananghalian dahil yung mga oras na yon at around ano oras tayo naghiwalay, Marlon? Around 3:30, nag-message si Attorney Badong na okay naman si Attorney Morales, Agent Morales, dinalo nga ng asawa at ng anak, dinalhan ng gamit at pagkain. So, he is still in high spirits. So, sa mga nag-aalala, also gusto niyang iparating na he is being treated well ng mga security and sa Senate premise. OSAA. Oo, sa OSAA. He is not in danger or anything. He is safe. Still, yun nga, pinapasabi na he still have his spirits high, no? And also to you, Sir Jojo, thank you for this opportunity na makahuntahan ka. At salamat din sa ating pagkakakilala sa Hong Kong and for organizing the second leg ng meet and greet sa Hong Kong with our OFW group and with Attorney Vic Rodriguez. Maraming salamat. I just would like to tell you also to keep inspiring the Filipino people ng
ng mga ganitong klase ng impormasyon para makapagpabuhay ng kani-kanilang alab ng puso na tuloy-tuloy nating mahalin at protektahan ang ating bansa dahil tayong mga Pilipino ay maisog at tayong mga Pilipino, we are not for sale. Thank you. Thank you. Sir Marlon? Una, Sir Jojo, medyo nahiya ako ron sa, ano ba tawag doon, thumbnail? Sa mga followers po ni Sir Jojo, hindi po kami political analyst. Nakakahiya ako. Mahirap yung expectation ng tao at saka baka mabash lalo kami. Hindi ko kami political analyst. Sineshare lang mo namin yung, particular ho sa akin, sineshare ko lang ho yung konting nalalaman ko sa inyo. At syempre, labis-labis yung pasasalamat namin kay Sir Jojo dahil first time mo ito. At isang malaking karangalan, Sir Jojo, na makasama mo sa vlog na to. Sa pag-invite mo kasi, boss, hindi pa ho kami nag-vlog, pinapanood na kita. Pinapanood ka na namin. Ay, thank you. Pinapanood ka na namin ni Miss Pamela. Pinag-uusapan ka na namin sa PCO, lalo nung may problema na nung kay Attorney Vic. Na monitor ka. At ang hindi dahil kausap ka namin ngayon, isa ka po sa vlogger na tinitingala at tinahangaan namin. And sa mga sumusubaybay sa third floor studio, pagpasensyahan nyo kami. And sa mga taga-subaybay naman po ni Sir Jojo, pagpasensyahan nyo rin ho kami. At hindi ho talaga kami vlogger. Hindi ako vlogger. So, ayun, sana may napulot kayong konting aral. And sana maulit to, Sir Jojo. And thank you so much. At sana magkita tayo sa Hong Kong. Thank you. Ingat po kayong dalawa. Salamat sa pagpapauna. Sir Jojo, may nagpapatanong. Sir Jojo, wait lang. Sir Jojo, may nagpapatanong. Kasi si Miss Pam Dalaga po, binata ka pa ba, Sir Jojo? Hindi. May nagpapatanong Pamela. Joke lang. Thank you. Loko-loko yung mga yan. Kanina pa nagtatanong ng mga ganyan eh. Thank you, Lord. Thank you, Sir Jojo. Peace be with you, everyone. Bye-bye. Thank you. Good night po. Ingat. Ayan. So, nagulat ako doon kasi sabi ni Sir Marlon na nanonood daw sila bago pa sila nagba-vlog. Pero alam nyo, nung nakita ko sila, I mean, may kalibre na sila. Kumbaga, hindi itong mga normal na mga vloggers lang o ano. So, nakita ko na yun, kaya naman pala kasi galing sila sa third floor kung saan nandun yung communications, whatever na functions nila doon. Writer si Sir, gumagawa daw ng istorya. Anong istorya? Kaya naman pala. Kaya tinanong ko, anong kwento yon? Anong istorya ang ginagawa yun? Kaya naman pala. Pero kidding aside, nakita ko na kaya sabi ko, okay, ito maganda yung mga ginagawa nila kasi yung tipo nung vlogging nilang dalawa, it's not just vlogging parang nagfo-forum silang dalawa, sinishare nila yung thoughts ng bawat isa. Siyempre may alam si Ma'am Pam na hindi alam ni Sir Marlon, may alam si Sir Marlon na hindi alam ni Ma'am Pam. So kino-connect nila yung kanilang thoughts para i-share sa ating mga viewers. Kaya naman ako follow sa kanila kaya nung pumunta sila dito sa Hong Kong, it was for me a delight or privilege na ma-meet not only Attorney Vic but also Ma'am Pam. Hopefully sa susunod ay itong si Sir Marlon. Pero galing nung yung kanilang style at na salamat din parang exclusive or first time na dito pa tayo in-update ni Ma'am Pam with regard doon kay Sir Agent Morales na okay naman siya. And mag-ingay tayo. Bakit? Mag-ingay tayo kasi may tendency na itong si Senator Jinggoy baka ayaw niya talagang palabasin itong si Morales. Nakita niyo ba yung tanong ng media kanina? Dito kay Senator Bato. Tinanong kung
may tendency na lalabas ba yung mga na-contempt. Tapos sabi ba naman ng isang media nang nagtanong, "Sir, maaari bang yung sa'yo ay lumabas tapos yung kay Senator Jinggoy ay hindi?" So ibig sabihin, sino yung kinontempt ni Senator Bato? Si Picoy. Sino yung kay Senator Jinggoy? Si Agent Morales. Nakita niyo yung media, ganun yung tanong? 'Di ba? Gusto ng media lumabas yung si Picoy at maiwan itong si Morales. So doon pala nakikita niyo implication nun, ang media, yun na yung bagong troll ng administrasyong ito, 'di ba? So anyway, hanggang sa muli. Oy, Ka Spencer, ayan, maraming salamat. Actually, kaya ko naman sinabi na political analyst itong sila Ma'am Pam at saka Sir Marlon kasi I can see them, no, as kumbaga parang kung minsan mas political analyst pa nga sila dito sa mga nagmamagaling na ibang mga mga nasa media, mga vloggers na ibang, lalo na yung tong mga nasa kabila, no? I mean, makikita mo naman yung potential eh. Kaya nga itong si Kai Spencer, ang label ko nga dito sa kanya political analyst din eh, di ba? You don't need to have a diploma being a political analyst when even if you don't have that paper, kung mas magaling ka naman doon sa mga may papel or merong formal document to be a political analyst, di ba? So that's for me as a show of appreciation or acknowledgement na matatalino ang mga taong ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Anyway, I would like to thank Noni Kalawad, ayan, for the membership. Esmeralda Basay, thank you. Kampong Chicken, thank you. Sa mga nabudol, remember EDSA 1 was a tragic tale. Tama. Between two greedy families and one fooled nation. Mahilig magpalit ng constitution. Ayan, wag paloloko. Thank you, Mina Bidayo, Francesca, ayan, and Net Fashion RK. Thank you very much. Ayan, si Aling Merna, Lily, akyat ka sa live ni Miss Joey, kwento ka doon po. Oh, live ba sila? O sige, sige. Magpapaalam na po tayo hanggang sa muli. Maraming salamat, ingat, thank you.